hit mo na nakakabahala, first time natin nakita, that a high office at the Office of the President, PCO, Presidential Communications Office, ay nagbibigay ng babala na yung mga disinformation, misinformation, hindi pa tinukoy. Mga vloggers ang tinutukoy nyo, like Maharlika, Banat Bay, at mga grupo, Pilipinas Nating Mahal, lahat. At pati yung mga platform na nag-i-interview kay Miss Vivian Velez. Yun ang target nyo, na tinatawag nyo pang disinformation or misinformation. Tunghayan natin ito, ang nakakabahalang mga galawan na pang-authoritarian style of leadership or governance. Okay, inaayos natin. Miss Vivian, gaano kabigat itong ganitong pag nagkaroon ng regulatory interventions, also equivalent to censorship, ang Meta sa Facebook, ang Google sa YouTube, ang TikTok, at pati pa ang iba pa mga platform like ang X at iba pa na kinakausap ng Office of the President. How dangerous would that be to send a very, very clear signal na without declaring a martial law, there will be real authoritarian rule in the Philippines under a Marcos Jr. government? How dangerous would that be to the fundamental rights of the people, Ms. Vivian Velez? Well, doon na nga tayo papunta, di ba? I mean, when they shut down SMNI, that gave a chilling effect, no? At lalong-lalo na ang last name mo ay Marcos. Alam naman natin kung anong nangyari dyan, no? Alam natin kung anong nangyari noong 70s and noong 80s, no? Una nilang talagang shutdown is ang media platforms, no? So ngayon, meron na tayong social media which is very good. It was a welcome platforms kasi talagang nabibigyan ng boses sa mga taong bayan. At hindi lang mainstream media na tinatawag na, well, may mga alleged na bayaran lang naman din, no? At kung sino ang highest bidder, yun lang ang mga lalabas, no? Ngayon, may social media na tayo at ang mga taong bayan ay nabigyan ng boses. Alam naman natin yan, ano? Anong ginawa ng ating present administration at nakipag-ugnayan na sila dito sa mga social media giants na sinasabi natin. So, anong ibig sabihin nito? Sino ang magse-censor at magsasabi na disinformation o misinformation ang sinasabi mo? So, sino? Tama. At pwede ka bang mag-appeal? Mag-a-appeal ka siguro, solo-solo tayo mag-a-appeal, hindi natin nalalaman. Sino ang huhusga? Okay, Tama. so ngayon, saan papunta ito? Iisa lang ang ibig sabihin nito, di ba? They're trying to shut down everyone kung sino yung hindi pumupuri at bumabati ko sa administrasyon. Yun lang ang ibig sabihin nun. So paano? Ano ang laban ng tao? Hindi na rin tayo pwedeng, kumbaga sinusupil na rin ang ating rights to assembly. Okay? So paano ngayon? So saan natin nilalabas sa mga boses natin? So Yes. paano tayo babatikos kung merong ginagawa ang ating gobyerno na hindi tama? Tama. Magandang punto yung binahagi mo, Ms. Vivian Velez. Kukuha na natin ng perspektiba ang isang abogado na nagtatanggol ng karapatan ng mamamayan. Attorney Bosantog, you were saying before we got on board sa Pilipinas Nating Mahal na ito ay nakakabahala sapagkat ito'y pambubusal sa mga batayang karapatang nakasaad sa konstitusyon na hindi dapat nilalabag ng gobyerno. Bagkus dapat nirerespeto at ginagarantiya na ito'y ipagkaloob at gawin ng tama na ma-enjoy ng mamamayan. Go ahead po. Sa konstitusyon natin, ang sabi, we should not pass a law abridging the freedom of speech, of assembly, of expression, of speech. No, ibig sabihin tayo pwedeng maggawa ng mga batas na nagde-define ng parameters kung ano ang freedom of speech. And for the longest time in history, whether it's kahit anong bansa man yan, kasi tama yung sinasabi ni Ma'am Vivian you have to provide parameters na para sabihin ito, misinformation or disinformation. Paano pag opinion mo lang to, no, di ba? And the parameters for the creation of what constitute freedom of speech, hindi mo yan mabibigyan, no? Yeah. It has been a long legal battle to come up with a real definition to say that this speech should be censured or not. Hindi mo yan magagawa, no?
So ang sinasabi nila na whether or not they would like to come up with parameters in order to censor this information, medyo that for me is a long battle. No? It Yeah. could be easily assailed by anybody. And because of that, legally, the recourse should be to go to Supreme Court? Depende naman kasi kung ano yung pinag-agrihan nila. No? And the agreement must be transparent. Yes, it must be transparent because it affects our right. Kung Yeah. halimbawa, nagbigay tayo ng opinion na ganito at biglang nawala yan, ang unang tanong dito, ang Facebook personal account ba natin is ano sa atin? Is it owned by Meta? Or is it owned by us? Or we are just simply using the platform? So we don't have personal ownership, so pwede lang i-shutdown at any given time. Which ginagawa nila. Which ginagawa nila. Ng Ngayon, Meta. kasi meron silang sariling community standards na Oo. pina-follow. These are now the gray areas na pwede nating tanungin. Ano ba talaga ang participation ng public in the utility of social media? Diba? Yung mga account na ginawa mo, ganyan. And what is the participation of the government in the regulation of this particular social media accounts? Kasi, halimbawa, they may use it for this administration, but what if they will use it again in the next administration? It's a continuing question na it's a different times now, no? Hindi na tayong sinasabi na tumatayo sa mga traditional media na pwedeng i-restrict yung mga yung mga radio frequency na parang ginawa nila sa It's a different times now. Saka yung mga SOCMED na yan, it is transboundary, no? It has no borders Yeah, actually, because it no? is a worldwide broadcast. Yes. And how do we do that, no? Yes. Pero okay lang sa akin. The way I see it, if they think that they are in the position to battle misinformation and disinformation, because we know that it's also a truth na yung SOCMED ginagamit pang scam, no? May ganong downside din yan. If they can use it in order to nullify these nefarious activities in SOCMED, then good. But if they use it in order to go against the critics of the government, then okay rin lang, no? Okay rin lang. Okay, because they are showing their true colors eh. At ang resulta niyan, Ang tanong is, would the country allow it? yun, would the people accept it Yes. simply in silence? Kasi kung inaccept naman ng tao na sabi ng government, huwag mong sabihin yan, that is disinformation, is misinformation, sabi ng tao, okay, hindi na ako magsasalta. Then, sabi niya na, this is just the government that deserve. We are the government that we deserve. Yeah. So if the people will not say, of course I will not allow that, they will not allow it. Yeah. Ms. Vivian Velez, for your reaction po, gaano kahalaga ang pagbubuo ng malawak na partisipasyon ng mamamayang Pilipino in this very apparent use of authoritarian rule type of model of governance under Marcos Jr.? Gaano kahalaga ang Marcos Resign movement as a catalyst that will awaken the people's resistance bago pa mangyari ang pagsagpang at pagsakmal sa mga karapatang sagrado sa ating mga mamamayan? Napaka-importante po kasi alam naman natin pagka nagbibigay tayo ng protesta at lalong-lalo na sa Marcos administration na ito, importante po na malaman ng isa't isa na hindi ka nag-iisa. Kasi yung Marcos movement na tinatawagan natin at nagsama-sama ang mga grupo, nagbibigay po ng lakas ng loob at nagbibigay ng karapatan, no, sa bawat isa sa mga kagrupo ng Marcos Resign na kung nailuklok natin ang isang pangulo at alam naman po natin na hindi niya nagagampanan ang kanyang pamumuno, ang taong bayan merong karapatan na sabihin sa ating Pangulo na kung hindi mo kayang mamuno, kailangan magbitaw ka sa iyong posisyon. At yun na nga yung napapag-usapan natin dito, it all boils down to public trust. Is it irreversible sa mga nangyayari ngayon? 2 years pa lang siya, sabi na nga natin, 2 taon pa lang siya sa posisyon. Pero ganito na ang nangyayari sa ating bansa. Is it irreversible? Meron pa bang magagawa ang ating presidente? Siyempre, tinanong din namin yan sa mga sarili namin. Matagal na, no? Siguro 6 months to even last year, marami nang bumabatikos kasi parang ang feeling namin itong gobyernong to hindi nakikinig sa taong bayan. Yun ang problema, hindi siya nakikinig. Ang dami na, yung mga foreign trips niya, marami nagtatanong kasi taxpayers money yan, ano? Paano mo ginagastos ito? Nasaan na yung mga investments na pangako mo na papasok, no?
namuno siya sa Department of Agriculture. Anong nagawa niya? Na-solve klaro. ba niya ang agri-smuggling? Hindi niya na-solve. Tayo pa rin ang highest rice importation in the world, no? Yeah, tama. Paano yung mga exports natin? It's diminishing and diminishing yung ating mga exports. And tapos, yung ating mga imports naman, padami ng padami. So, paano? Saan tayo pupulutin yan? At nakatulong ba siya sa mga farmers, no? Ang dami pa kasi the list goes on and on. So, para sa amin, wala na wala nang, it's irreversible. At saka, okay, sabi natin, meron bang reconciliation? Kasi nakikita na natin, ang polarization, no, ng mga taong bayan. May tinanong sa interview, si Kato niya, tinanong ang ating First Lady dun sa kanyang interview. Meron pa bang reconciliation na pwedeng mangyari, between Sara, mga Dutertes, at sa inyo? Ano sabi ng First Lady? Wala na bad shot Bad na siya shot na siya sa sa akin. akin. Oo. So anong ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation? Hindi na ito pwedeng ma-patch up? Tinatanong ko nga ang sarili namin dito sa movement na ito, paano ba nag-umpisa? Saan nag-umpisa? Kasi may campaign ng Uniteam, di ba? Meron silang plataforma na i-unite nila ang bansa. Nangyari ba? Hindi. So kabaliktaran ang mga nangyayari. So yun, napaka-importante na mag-voice out at kami naman we will not surrender dun sa mga abuses ng Marcos administration. Klaro. So, Ma'am, may tanong kami sa iyo. Bago ang reaksyon na Atty. Bosantong sa tanong na ito, unahin muna namin kayo. Nagsasabi sila na the call for Marcos resignation is premature as it is designed to destabilize the government. Ang linya ng destabilisasyon ay inihayag ni former Senator Antonio Trillanes. At gumagalaw siya talaga. Tinatarget niya ang mga SMNI, anchors sa programa, Atty. Harry Roque, leadership ng SMNI, at iniugnay niya ang SMNI kapareho ni Lisa Marcos at nila Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos sa mga Duterte as a machinery to attack the administration. So do you think hindi kukulayan? Expected natin yun, but the people are watching us. Papaano po ninyo ihahanay sa pananaw ng taong bayan na ang Marcos Resign movement is not destabilization and it is not premature but rather timely as an initiative of the people? Go ahead po, Ms. Vivian Velez. Marami nga tayong mga kuro-kuro, mga opinions, na nagsasabi kasi pinapakinggan din naman natin yung mga the other side, na pwede natin sabihin kasi parang ngayon kasi tumatayo tayong opposition di ba, sa present administration. Sinasabi nga nila baka naman kasi Vice President Sara Duterte, kung just in case mag-step down ang ating presidente, ang uupo dyan ang ating VP Sara Duterte. Umpisahan po natin sa umpisa. Alam naman po natin, even in the surveys, nangunguna si VP Sara Duterte as a presidential candidate noong 2022. Pwede naman siyang tumakbo, di ba, na presidente. Bakit kailangan dumaan tayo sa ganito? At siya ang nag-endorse kay Bongbong Marcos para maging Pangulo. So that is walang bearing yung ganong mga opinion. At ako naman, ang masasabi ko lang hindi ba tumataas ang bilihin? 47% of the Filipinos right now, ang feeling nila mahirap sila. Yan ang stat, yan ang lumalabas, At paano natin sinusolve itong ganitong problem? Meron bang ginagawa ang ating gobyerno? So, doon lang natin siguro tignan kung ano ang mga nangyayari sa ating mga paligid. Okay. At kayo na rin ang maghuhusga kung tama ba itong ginagawa namin na pinagbibitiw natin ang Pangulo. Okay, klaro. Attorney Marlon, the call for resignation is constitutional. Yes. As it is not an illegal call, neither does it make the call overthrowing the government the way the CPP, NPA, NDF, and the subversive and the communist terrorist groups
are dealing with their agenda. So do you think Yes. this is a valid call at ang equivalent ba nito ay wala tayong problema kung susundin ng Pangulo ang call for resignation sapagkat kaya nga may Vice President, kaya dahil yan sa constitutional protection of succession in power na hindi mabakante ang ating gobyerno sakaling magkaroon ng failure of governance on the part of the President. Attorney Busantog, how do you like to explain that na hindi po dapat ikatakot o ikabahala ng Armed Forces of the Philippines o naman na sa security sector that the Marcos Resign movement led by the group of Ms. Vivian Velez right now will be equivalent and tantamount to destabilization or equivalent to overthrowing the government? Please, your views on that. The stronger the opposition, the stronger the democracy. Correct. It is a part and parcel of your leadership that you have to deal with opposition each and every day of your governance. Ang governance na walang opposition is autocracy. Autocracy. Yes. Exactly. So ibig sabihin, this resign movements, this call for resignation is a conscience call. You must expect that because it will make you re-examine your policies. Bakit nila ako pinag-resign? Dahil daw tumataas ang bilihin. Tumataas nga ba ang bilihin? Totoo. Oh, di ba? Bakit nila ako pinag-resign? Kasi wala silang tiwala sa akin. Kasi feeling ng tao gumagamit ako ng illegal drugs. Am I? So I have to show the people. It is a conscience call every day to show the people that you are worthy to be the leader of the nation. Which is a You collective cannot- right of the people to call on the President. You cannot demand the people to stay silent and just agree on your policies. Tama. You must demand from the people to examine your policies, and you must demand from the people to call your resignation when they think that you are no longer fit to be in power. That is a part of your leadership mantra. That is a part of democracy. Sa ibang mga bansa na gumagamit ng parliamentary system, hindi mo kailangan ng mga itong resign movement. If the people no longer feel na hindi ka karapat-dapat, trust and confidence, papalitan na yung prime minister Vote nila. of no confidence in the Yes. Parliament, you will be removed. Yes. Which is Correct. part of governance. Bakit ka natatakot na sabihin ka ng tao na bumaba ka dyan sa pwesto? Diba? It should be a conscience call for you to do better. What do you mean by conscience call, please? Para maintindihan ng taong bayan, why is the resign movement or the resign call from the people is a conscience call to the President? Look at this. Binoto ka ng the highest in the history of the Philippines na nagtiwala sila sa yun. Ngayon, bakit may mga sector na pinabababa ka? Ano ba yung rason kung bakit ka pinabababa? For example, the rising cost of rice or all the prices across the board. Bakit hindi mo sagutin? Magbigay ka ng policy that will answer this misgivings from the people. You should reassure the people that you are doing something good. And this policy will help solve that problem because yung pagtaas ng presyo ng mga bigas, for example, is something that is close to their heart. Araw-araw silang bumibili ng bigas. Exactly. Hindi naman sila mayayaman na katulad nila, di ba? Tama. They are not part of the elite system of the government. Yung mga tao na doon sa rising cost ng mga, halimbawa, yung mga ulam natin, mga ganyan, yung mga gulay, why is it important to them? And Attorney Marlon, maagaw lang kita ng konti. No less than Ms. Vivian Velez, the Philippine Statistics Authority admitted that there are more than 10 million Filipinos ang nakakaranas ng gutom araw-araw. And then the rising unemployment. Yes, isa pa yan. These are ordinary problems of the nation. Kung natakot ka lang sa biglang resign movement dahil dyan din, it shows your competence, how competent you are. Now we understand. Yeah. Ms. Vivian Velez, final question on our end. Kasi alam namin, may mga schedule din po kayong aasikasuhin. Napakagandang pagkakataon po itong binuksan ninyo ang Marcos Resign Movement. At binanggit nga ang definition ni Attorney Marlon Busantog, it's a conscience call on the President coming from the collective will and collective criticism of the people. Do you believe so? That the President should listen to that? And do you think he is still capable to redeem himself and reform and restore confidence and trust by the people to his leadership? Ms. Vivian Velez. Paano ba natin sasagutin to? Point of no return na yata ito di ba? Masyado nang nagalit ang mga tao, no? At yun nga, yung public trust, napaka-importante yon. At instead of, yun nga, ang sabi nga ni Attorney Marlon, in addressing the problems na sinasabi natin sa kanila, no? Hindi nagagawa ng paraan. So, para sa amin, as I said, no, parang irreversible na, no, yung ating panawagan.
So, and yun nga, siguro bigyan niyo ako ng pagkakataon no, para Go ahead. sa panawagan na samahan sana kami ng ating panawagan ng asking President Marcos Jr. to step down and resign. And let's rally together to protect and defend the Constitution. Klaro. Miss Vivian Velez, may huling katanungan lang na ipinasa sa amin. If you won't mind, itatanong daw nila ito. Pero ano, Sige, before yung katanungan na Akala ko pinasa. Attorney Basantog, please your reaction. I would like lang to extend my appreciation kay Ma'am Vivian kasi during the time that I was I think in Caraga region, she interviewed me actually and we spoke about our magaling yan eh. shared indigenous people's advocacy, and I think Nakita ko yun. yes, by giving us the platform to speak about indigenous peoples, it mainstreams our issues. Nakikita ng mga issue mga gusto namin sabihin sa mamamayan, and I'm thankful for this opportunity na binibigay sa amin noon. So gusto ko imparting sa kanya ang aking pasasalamat at kasama rin yung pasasalamat ng mga indigenous peoples. Ma'am, your reaction sa gratitude ng katutubong pamayanan. At before po yung final, huli na talaga na tanong. Ma'am Vivian Velez, paano po daw ninyo napapanatili ang pagiging diwata na nagmamahal sa bansang Pilipinas at hindi lamang sa Paris? Ma'am Vivian Velez. Medyo dumadami yung puti ng buhok ko actually under the Marcos administration. So sana nga mag-step down na po siya para naman na guminhawa na naman ng ating bansa. Ayun, narinig po ninyo ang hindi kumukupas na parang diwata pa rin ang kanyang aura sa sambayan ng Pilipino, ngunit hindi na diwata sa showbiz, kundi diwata ng pagmamahal sa sambayan ng Pilipino para sa mabuting pamamahala at matinong pamumuno sa pamahalaan. Maraming salamat for your time, Miss Vivian Velez, Marcos Resign Movement, Convener and National Coordinator. There you go. Na, ibig sabihin yan, yung panahon ni Marcos Sr. ni Apulacay ay nagkaroon ng martial law. Marami pong nagreklamo doon, may sumang-ayon sa sobrang higpit. Ay, mas mahigpit pala ngayon. Silent martial law, sabi nga nila. Kasi ba naman, pag may kontra sa gobyerno, more on ano ngayon social media. O pag may kumontra, unti-unting mawawala yung account nyo. Facebook, YouTube, nawawala. Kagaya ngayon yung mga sa SMNI at sa ibang mga kontra. Pag kontra ka, ayun, patatahimikin ka. Ano na ngayon? Social media martial law na. Sa social media ngayon, may martial law. Yun ang sabi nila. Kasi bakit nga kamo nangyari yan ngayon? Samantalang nakarang administration, may social media na rin. Kahit pa magyaw-yaw ka ng magyaw-yaw dyan, kung ilabas yung sama ng loob mo, kahit pa mag-rally, okay lang. Pinapayagan. Ngayon, bakit hindi pinapayagan? Karapatan ng tao yun, no, di ba? Na ilabas yung... Malay natin kasi, kaya dapat payagan po yan, yung kahit kontra sa gobyerno. Malay po kasi natin na mayroong mga hinaing yung taong bayan na hindi nakarating sa Pangulo. Yun po yung gustong ng iba. Baka hindi kasi nakarating. Paano yan ngayon? Pinatahimik pati Facebook. Kung may hinaing yung taong bayan, hindi makakarating sa kanya. Baka bandang huli, dumami na yung nagagalit. Di ba? Yun ang punto dito Hayaan na magngangaw-ngaw yung dyan. Kung kontra sa gobyerno. Kung may paninira naman, may batas naman para doon kung sinisiraan. Pero kung yung hinaing ng taong bayan ay di dapat natin patahimikin. Kung totoo man ito, yung pati yung Facebook, kung yung may nakikita na natin ngayon pag kontra sa gobyerno, karamihan ngayon, nawawala yung account Facebook, YouTube, si Maharlika. Ilang beses na, ilang account na nadali sa Facebook. So, sanyari na sa bagong Pilipinas. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.